po, for today's video po pala magba-Brazilian blowout tayo sa buhok. So yun, DIY yung gagawin natin. So pwedeng magpa-Brazilian blowout kayo sa mga salon, kaya lang medyo mahal siya. Ang presyo niya doon, kasi nagpa-Brazilian blowout na ako, nasa 500 pesos. And then parang napansin ko na saglit lang din naman yung treatment na yun, mga parang 3 days lang yata, mga 5 days, parang balik na din sa normal yung buhok ko. Kasi minsan, depende na rin yan sa buhok natin kung talagang kumbaga kapag pinagko-conditioner ka, kapag binoblower mo siya, talagang pag inaalagaan mo siya, para ma-maintain mo yung treatment na yun. Pero sa akin kasi hindi ako nakakapag-conditioner madalas, tapos nagkukulay pa ako agad ng buhok. Yan, ganyan tuloy nangyari sa buhok ko. Kaya nag-isip na lang ako na para hindi na lang din masayang yung pera, pero gusto ko din na ma-treatment yung buhok ko. Kaya bumili na lang ako sa Shopee. Ano daw? So yun, mabali, kasi yung Brazilian blowout, para siya sa mga talagang damage na buhok. So yun, ako nga ganyan nga nangyari sa buhok ko, nagkulay ako ng magkasunod kagad na kulay. So feeling ko yung talagang mapapansin mo na dry yung buhok ko, yan. Tapos hindi ko pa siya na-maintain sa conditioner. So parang kailangan na talaga niya na, para gumanda din naman siya ng konti, kailangan siya talagang gumamit ng Brazilian blowout. Yun. Bali, ayan, igagawin na natin siya ngayon. Ipapakita ko lang kung effective nga ba yung nabili ko doon sa Shopee na Brazilian blowout, na Soft and Glow Brazilian blowout. Ito po. Ang presyo niya po pala nasa 79 pesos. Bali, ang di ko sure kung 79 pesos nga po. 69 pesos yata. 69 pesos. So, ang dalawa na to, 156 kasama yung shipping fee niya. So, dalawa yung binili ko kasi hindi ko alam kung kasya ba siya sa buhok ko. Yan, kasi medyo makapal tong buhok ko. So, bali may instruction naman dito kung paano to gamitin. Yung una dito na wash the hair with shampoo twice, then dry the hair with blower. So, dalawang beses natin siyang isa-shampoo, then apply the Brazilian for 1 hour. Do not rinse, proceed to blow drying. After na ma-apply natin itong Brazilian blowout na to, papatagalan natin siya ng 1 hour, saka natin siya i-blower. Tapos, blow dry your hair 100%. So, patutuyin natin siyang mabuti, 100% na dry talaga siya. And then, flat iron hair from root to end. So, saka natin siya paplansyahin. And then, saka natin siya babadawan after 3 days. So, medyo matagal lang talaga yung tawag dito, yung procedure na to. So, maghintay muna tayo ng 3 days bago natin siya banlawan. Same na nung na-Brazilian blowout ako, hindi rin nila binanlawan. So, yun. So, makikita natin kung magkakaroon ba ng shine yung buhok natin. So, hindi ba mawawala ba yung dry ng buhok ko. So, titingnan natin kung effective ba talaga siya. So, mamaya po balikan ko po kayo, mag-shampoo lang po ako. A few minutes later. So yun po, bali tapos na tayo na mag-blower. So ito yun yung buhok natin. After ng blower, i-apply na natin tong Brazilian blowout. Ang gagawin ko po pala, sa pag-apply na to, ihahatiin ko sa 4 tong buhok ko. Tapos yun, doon natin siya i-apply katulad ng kapag nagkukulay tayo ng buhok. And then gagamit din tayo ng ganito, yung ginagamit ko nga po sa pangkulay na buhok, para ma-apply natin mabuti tong Brazilian blowout.
Yun, bali, tapos na tayo na mag-apply ng Brazilian blowout. Bali, may natira po pala na konti pa. So, itatago ko muna to. Baka sa susunod, pwede ko pa siya magamit. So, ang napansin ko po pala dito sa treatment na to, masakit siya sa mata. So, yan. Bali, binuksan ko nga po yung electric fan. Medyo masakit siya sa mata. So, ingat na lang din po. And then, medyo maamoy siya. So, kakaiba yung amoy niya. Medyo matapang. So, gumamit kayo ng face mask. And then, gumamit na rin kayo ng gloves. And then yan, after, maghintay lang tayo ng 1 hour, and then after nun, i-blow dry na natin siya. So yun po, babalikan ko po kayo mamaya after 1 hour. Ingat lang po ulit talaga ba, so kapag may problem na irritate ng mata nyo, magbandaw po kayo agad. So yun po. So yun po, bali naka 1 hour na tayo. Ang gagawin naman natin na next step is yung i-blow dry natin siya 100% daw. Ang nakalagay dito, blow dry your hair 100% dry. Tapos nun, paplansyahin na natin siya after natin siya na mapatuyo. Bali po pala, napansin ko po pala dito, huwag nyo isasagad siya sa pinaka-anit nyo kasi parang humapdi yung anit ko. And then, ingat din sa mata kasi parang nakakahilam siya sa mata. So, yun. Bali, ang ginawa ko, naghilamos lang ako kanina. Yan, medyo nahihilam ulit ako. So, yun, bali, ingat na lang din po. Yan. Ngayon, patutuyuin na po natin siya para hindi na masyadong nakakahilam sa mata. Many hours later. So, yun po, bali, tapos na tayo mag-blow dry na patuyo na natin siya. Kaya lang, sobrang tagal ko po para mapatuyo tong buhok ko. Or nasobrahan ako dun sa, Brazilian blowout. Kanina, nakatapat siya sa electric fan tapos habang binablower ko din siya. At kanina po pala, medyo nag-stop ako na magpatuyo ng buhok kasi nga, pagka parang nahahangin sa mata ko yung gamot, parang natatama po. Pero hindi naman siya totally natatama po. Kumbaga masakit siya sa mata talaga. So, nag-stop ako tapos maghihilamos ako. Kaya medyo nagtagal ako na magpatuyo ng buhok. So, ang gagawin na po natin next is paplansyahin na natin itong buhok. So, ako na lang din ulit magpaplansya. Sabi ng ka-dormmate ko, sila na lang daw magplansya. Kaya lang sabi ko nga para maipakita ko sa inyo kung paano ko siya talaga na ako yung gagawa. So, sige pa. Bali, tapos na tayo magplansya. Hindi ako masyadong nagplansya ng buhok kasi baka masira. Iniisip ko baka masira din ng buhok ko sa kaka-plansya. So, hindi naman natin intention talaga na sumobra ng straight ang buhok ko. May nabasa po pala ako tungkol dun sa Brazilian blowout na tinatawag nila. Sabi dito sa Brazilian blowout, high treatment po siya. Focus po siya sa pagtanggal ng dry at damage at nakakatulong para lumambot at mag-shine ang buhok. Binibigyang buhay niya ang mga patay na buhok dahil cover color or bleach or nasunog dahil sa riban. Mas maganda isabay sa riban para mas kumanda at magtagal ang riban at hindi mag-dry masira ang buhok. Pwede rin maintenance sa mga super dry at nasirang buhok sa kulay o bleach. Nakaka-straight pa, the answer is no. So hindi po siya tulad ng riban na nakaka-straight. Rebanding po kasi ay straightening process ang Brazilian blowout naman ay treatment to address the issues of damaged hair and frizzy hair. So, yun po, bali hindi talaga siya nakaka-straight ng buhok. Nakakalambot lang siya ng buhok at treatment siya doon sa mga damaged hair. Tapos kapag kayo mga frizzy, yung parang tikwas-tikwas, yun lang yun para doon nun. Kaya hindi ka na siya masyado talaga na ginamitan ng plancha kasi inaano nga po natin siya treatment. So, hindi ako masyado din ma-plancha at hindi din ako masyado sanay ma-plancha. So, konting plancha lang ang ginawa ko. So, bali after 3 days, saka natin siya babalawan. Pero hindi ko alam kung makakatagal ako ng 3 days kasi nga masakit sa mata yung gamot. Talagang mahapdi siya. So, hindi ko alam kung ayaw nyo nang parang gano'n na may mahapdi sa mata, wag nyo nang itry din tong product na to kasi baka mamaya magkaroon ta ng problem dun sa mata nyo. Yun lang din naman, and then basta pagka in case na gumamit kayo na to at parang mahihilang kayo, maghilamos lang kayo talaga. Then ako naman medyo parang nakikerry naman siya, so pagka medyo mahilang, pa rin siya, maghihilamos ulit ako. So yun po, bali, para medyo malagkit pa rin siya ngayon kasi
Di ko alam kasi dahil sa gamot. So, after 3 days na natin malalaman kung talagang effective ba siya or malambot ba talaga siya sa buhok. Yun po. Thank you po pala sa panonood, and then please subscribe din po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Bye-bye po.